Kamusta po kayo? Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Talagang excited na ang karamihan. Itong topic kasi dito ay tungkol sa Lunes o sa January 13 na kung saan nga ay magkakaroon ng rally ang INC. At base nga sa sinasabi dito ni Maharlika ay mukhang hindi lang INC ang kasama rito o dadalo sa pagtitipon na iyon. So bago natin ipagpatuloy ang ating pagbabahagi sa video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload. Grabe yung mga banatan naman dito ni Maharlika. At hindi talaga niya tinitigilan itong si Erich Silvestri. Sa ngayon, itong tungkol nga sa INC na napabalita nga raw na mukhang gusto pang dumalo ng kasalukuyang Pangulo sa rally. So, sundan na lang natin at antabayanan ang mangyayari sa Monday kung ano nga talaga ang mangyayari sa rally ng INC. O ang nag-organize nito ay ang INC, pero may balita na may mga iba pang grupo ang kasama dito sa rally na ito. Ito, sundan natin at panoorin natin itong video ni Maharlika. Ito palang INC, January 13 natin, mga kababayan, ay nilalansi. Gusto daw lansihin ni Bangag at ni Risa Tanas at gusto nila si Marcos Jr. ay pumunta doon sa stage at nagpapaimbita sila sa INC. Ngayon, naintindihan ko ang INC na ang kanilang layunin ay para pag-unite ang bayan. Pero sir, mga mga father, brother, di ba mga kapatid, hindi na po mangyayari yan. Dalang intensyon ng Bangag na ito at ni Risa Tanas ay sirain, nakawin, mangidnap at lahat ng pwede nilang maubos na kayamanan ng bayan ninyo, bayan natin, ay tatanggalin nila. So kung ibiimbitahin nyo si Bangag dyan, ano na sabihin niya? Oo, okay na to, Eduardo, huwag na kayo mag-rally-rally, magbati na kami ni Inday Sara. Bubuduli na naman kayo. Strategy yan ni Risa Tanas, and I hope po, dahil we are supporting you sa inyong panawagan na talagang dapat tutukan ng gobyernong ito ang pagtaas ng bilihin, suliranin ng mga mamamayan, walang trabaho, alam nyo na yan, bills, mga pagtaas ng mga services and everything, di ba? Huwag na kayong magpagamit. Tuluyan nyo na to. Ano, ang KOJC, ang GIL, I hope. Doon naman, eto, bago ako umalis, napag-alaman ko na itong mga Dilawan aligned, which is, andyan yung mga pare, na mga retired father. Andyan si Shelo Magno, Dilawan aligned naman yan, pero ang maganda sa kanya, nagsasalta siya. Madam, okay? Huwag na kayo magplano ng ibang date. 'Di ba? Sa inyong pag-speak up. Huwag nyo na kasi nakarating to sa akin na information. Para bang mayroon kayong plano na gusto nyo makuha yung credit, yung paghihirapan ng mga magra-rally o magpi-peaceful rally like INC or KOJC or GIL or Adventist or whatever, kung ano pa. Huwag nyo nang planuhin yan. Kung talagang totoo ang inyong sentimiento, ayaw nyo sa ginagawa ni Bangag sa issue ng filat, kasi yan yung tinututukan ninyo, wag na kayong maghiwalay pa. Dahil ang layunin naman ng INC, Pilipino yung mga yan. Pwede naman kayo makipag-coordinate doon eh. Diba? O pwede kami magsalta sa stage kasi pareho tayo ng sentimiento. Wag nyo nang, I'm not gonna say anything bad sa inyo. Pero alam ko galawan nyo. May mga nakakarating sa atin. At hindi mangyayari yan. Nasa inyo ang credit. Dapat ang credit sa taong bayan. Na kayo sa January 13, kay si Hodang INC, JIL, Catholic yan, kung sukang-suka na kayo sa ginagawa ng Bangag, ito yung mga appointee ni Bangag, katulad ni Erich Silvestri, makiisa tayo sa ating mga kapatid na INC. Pilipino sila, whether you are Muslim o kung ano pa. Kung gusto mo nang magsalita, mapamilitary ka man, maparetired ka man, pumunta ka. Hindi ito usapan kung kaninong credit. Dahil lahat ng ito, kapag nagwagi ang taong bayan, kayo ang makikinabang, hindi naman si Maharlika. Okay? Magiging happy lang ako. Wala po akong pakinabang dito sa inyo dahil hindi ako magpapa-appoint sa kahit kanino man na
hindi na i-renounce ang citizenship at wala pa ako sa stage na yan. My life is here, andito ang buhay ko, ang may tutulong ko lang sa inyo na itaya ang alindog ko kahit nagpadala na ng assassin si Bangag para mag-expose ng kajotahan katulad nito, mga fraudster ni Tulfo at lahat. Alam niyo na, ayoko na ulit-ulitin yung mga pinagsasabi ko para lang akong paulit-ulit, but you know, paminsan-minsan ulitin din natin, araw-araw. But ganun pa man, yun, ha? Kayo dyan na mga alain sa Dilawan, maganda yung ginagawa ninyo. But don't grab the credit, darling. Okay? Make sure kung totoo kayo sa inyong mga supporters sa Pilipino, makisa kayo. Huwag kayong magsabi na dapat, nakarating sa atin ng information At sana po ang INC, huwag kayo pumayag na si Bangag ay magbidabidahan doon sa gitna ng stage. Kasi pag nangyari yan, mag-iisip kami ng something. We'll see what's gonna happen. But for now, sinusuportahan namin kayo, even dito sa Amerika, Europa, Japan, kung saan pa man, we are supporting your panawagan. Diba? Na gisingin ang mga mamamayang Pilipino sa kaletsehan ng gobyerno ni Bangag. Yan ang totoo. Parang hindi yata. Ano yan? Then Scorpion, meron kang property, hektaryang alindog. Yes, meron ako niyan. Yan ang meron kayamanan ako. Liz Vergara, thank you so much, my darling Clementine. Congressman Eric Sylvester Tulfo. Ayan, manggagamit. Ayun na nga Wala na yan. Dapat ma-disqualified talaga yan. Dapat matanggal yan sa balota. Hindi si Nene ng First District. Bakale ng First District ng Leyte. Diba? Ang tinanggal nila sa listahan ng mga kandidato. Kaya nga you have to get up. Nako, malabo yung mangyari. Walang politikong pwedeng umepal dyan, sabi ni Gorgor TV. Sa FGF, tayo sumama. May shade ng French Revolution ang tema. Okay? So, wala na yung mo. Parang yata tayo welcome sa rally ng INC. I don't think so. Welcome kayo. Just be part of it. Hindi kayo you have to be part of it. Hindi lang naman INC yan. Nag-expose na sila, di ba, ng panawagan. And tututok ako doon. Tututok ako at sali kayo sa ating mga diskusyon. Bukas mag-start na kami ng pagsasalita sa social media, ang ating pagkukundina sa mga walang hiya. But ganun pa man, gusto ko po sa mga kapapasok lang, questionin nyo si Eric Sylvester. Sabi ninyo, pinaparating ni Maharlika, kayo daw po pala mag-asawa ay bumili ng 1.5 million na cash na bahay sa Porter Ranch. Baka naman gusto niyang ibenta at itulong sa inyo dahil wala kayong pambiling pagkain dyan, pambayad ng bills, siya ang magbenta. Hindi si Maharlika kasi wala naman akong maibibenta. Alright? So, tika lang, mayroon pang pahabol dito sa petisyon. Okay. Ang sabi tatay ko, sabi ni Palangga, kasama ko sa petisyon ni nanay, pinapunta ko kahit iniwan niya kami. Bumuo ng pamilya sa, Tatay ko kasama sa petisyon ni nanay. Pinapapunta ko kahit iniwan niya na kami. Bumuo ng pamilya sa Palawan. Napahiya kasi hindi ako nagtanim ng galit sa kanya para mabago ang buhay ng pamilya niya. He declined. Binili ng isang doktor. Ito. Sabi na nag-message sa akin. He declined. Yung tatay daw niya. He declined. Binili ng isang doktor ang identity ni tatay. That was 1994. 100,000. I declined. Dinecline pala. Palangga. That's good Palangga kasi kaso yun. Tatay passed away 1997. Umuwi kami ni nanay, pinalibing namin dahil sa last will sa kinakasama iuwi daw siya sa amin. Oh my God. Konsumisyon, I spent $10,000 to put him to rest sa Dasmariñas. Okay? Nagkasama-sama kaming lahat in 1987. Kalungkot, at least we paid respect to him. Kung hindi, sa similya niya. Hindi kami magiging tao. Kita mo yung tatay daw niya, ayaw pumunta sa Amerika, binibili ng doktor ng 100,000 yung identity. That was long time ago. 100,000
not US, Philippine peso. Anyway, see, yung maraming kwento, mag-comment kayo dyan kung may kwento po kayo tungkol sa mga ganitong bentahan ng passport, identity, yung mga fraudster, may alam kayong kwento, just share it. Anyway, this is your Palanggama Harlika. I'll talk to you again later. Babush! Matindi rin itong Pangulo eh. May bero mo, plano niyang sumali dito sa rally ng INC eh. Alam naman natin na kaya nga ito in-organize ng INC dahil parang gusto nitong kumbinsi na pigilan nga yung pag-impeach dito kay BP Sara. Kaya magkakaroon nga ng rally na ito dahil kay BP Sara. Papasalamat po ako dito kay Maharlika sa kikibahagi rin tayo sa kanyang video. So maraming salamat po at kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-share at like na rin at kung gusto po ninyong magpahayag ng inyong opinion, reaction o komento, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at panonood ng mga video na ibinabahagi natin dito sa channel na ito. God bless po sa ating lahat.